Magandang araw po sa inyong lahat, ipagpatuloy na po natin ang kwento ng Ice Lord, Karen at simulan na natin. Tumalon si Modok mula sa puno at tahimik na lumapag sa likuran ng pinuno ng mga asasin. Sa isang iglap, pinatumba niya ang asasin na nasa tabi nito. Sinabi niya na gusto lang sana niyang pagmasdan ng buwan, pero dahil sa sobrang ingay ng mga tao roon, napilitan siyang pumunta. Mabilis na lumingon ang pinuno nang marinig iyon. Nanlamig ang kanyang pakiramdam nang makita ang nakakatakot na ekspresyon ni Modok. Malamig na sinabi ni Modok na kailangan niyang tapusin agad ang lahat bago pa tuluyang matuno ang kanyang ice cream. Agad na naramdaman ng leader na mapanganib ang binata, hindi niya man lang napansin kung kailan ito nakalapit sa kanyang likuran. Kahit nabigla ang mga assassin, kampante pa rin sila dahil mas marami sila. Nais ng leader na patayin agad si Haring Kamilova at makaalis sa kagubatan bago pa magkaroon ng problema. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at sumugod kay Modok. "Ako na ang bahala sa batang ito." Sigaw niya habang inuutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Kamilova. Madaling hinarang ni Modok ang espada ng lalaki gamit ang sarili niyang sandata. Sinabi niya na hindi niya inaasahang makakakita ng iba't ibang klase ng espada sa mundong iyon. Dahil doon, nagpasya siyang bigyan ng kaunting respeto ang kanyang kalaban. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang espada na tinatawag na Solan. "Halika, lumaban ka ng buong lakas," kalmadong sabi ni Modok. Lalong nenes ang leader sa kanyang asal at muli itong sumugod habang sumisigaw na hindi makakalabas ng buhay si Modok. Ngunit sa halip na mataranta, tila lalo pang natuwa si Modok. "Bilis pa," sabi niya habang walang kahirap-hirap na hinaharang ang bawat atake ng leader. Biglang inilabas ng leader ang kanyang pangalawang espada at sabay na umatake kay Modok. Ngunit magaang na naiwasan ni Modok ang lahat ng suntok at hiwa nito. Pinagdikit ng lalaki ang dalawang espada at umatake mula sa magkabilang direksyon, pero hindi pa rin niya natamaan si Modok kahit isang beses. Bago pa makabawi ang lalaki, itinulak ni Modok palayo ang kanyang espada at malakas siyang hinampas sa likod. Napangiwi sa sakit ang assassin ngunit pilit niyang tiniis iyon. Pagkatapos noon, mabilis na umatake si Modok ng sunod-sunod. Kahit nahaharang ng lalaki ang ilan sa mga atake, hirap naman siyang makasabay sa bilis ni Modok. Habang naguguluhan ang assassin, biglang sinunggaban ni Modok ang kanyang ulo at marahas itong ibinagsak sa lupa. Kitang-kita na ine-enjoy ni Modok ang laban. Sa mismong sandaling pilit na tumayo ang lalaki, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Napatingin si Haring Kamilova kay Count Slave at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Slave na umatras muna sila at maging maingat. Nang marinig iyon, tila may biglang naunawaan ang hari. Sinabi niya kay Slave na ang kanilang nasasaksihan ay maaaring maging pag-asa ng buong kaharian. Hindi naman agad naintindihan ni Count Slave ang ibig sabihin nito. Samantala, gulat na gulat ang mga assassin sa kalagayan ng kanilang kapitan na si Morian. Nagsimula silang magtanong kung isa bang swordmaster si Modok. Dahan-daang lumapit si Modok habang bakas ang galit sa kanyang mukha. "Kasalanan ninyong lahat ito," malamig niyang sabi. Nalito ang mga assassin sa kanyang sinabi, pagkatapos ay sinabi ni Modok na dahil sa kanila ay natunaw ang kanyang ice cream dahil sa ulan. Hindi naman nila maintindihan kung ano ang ice cream. Sinabi ni Modok na ipapakita niya kung gaano katindi ang galit ng isang taong nawalan ng ice cream. "Magbibilang ako hanggang 3, sabi niya. "At kapag hindi pa kayo umalis, wala akong pananagutan sa mangyayari." Nagtawanan lamang ang mga assassin ngunit naniniwala silang kayang-kaya nilang patayin si Modok basta sabay-sabay silang umatake. Nagsimulang magbilang si Modok at kasabay noon. Sabay-sabay ring sumugod ang mga assassin upang patahimikin siya. Pagsapit ng 3, halos nasa harapan na nila si Modok. Bigla niyang pinakawalan ng kanyang protective chi at sa isang iglap, naharang nito ang lahat ng atake ng mga assassin. Napaatras sila sa gulat nang makita ang tila pader ng enerhiya sa paligid ni Modok. Pagkatapos noon, nagpakawala siya ng napakalaking dami ng malamig na enerhiya. "Huwag ninyong sisihin ang espada ko kung bakit ito walang awa," malamig niyang sabi sa mga assassin. Kasabay nito, ay mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada. Biglang sumabog mula sa lupa ang napakalalaking tipak ng yelo. Sa loob lamang ng ilang segundo, brutal na pinagpira-piraso ng yelo ang mga assassin. Napatulala sina Haring Kamilova at Count Slave sa kanilang nasaksihan.
Matapos mapatay ang lahat ng assassin, dahan-daang ibinalik ni Modok ang kanyang espada sa lalagyan nito. Sinabi niyang naipaghiganti na daw nito ang natunaw niyang ice cream, kalmadong sabi niya. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumalon palabas ng lugar at agad na naglaho sa dilim ng kagubatan. Nagulat si Count Slave sa biglaan niyang pag-alis. Lumingon naman si Haring Tomilov kay Slave at sinabing wala daw silang oras na dapat sayangin. Agad na naintindihan ni Slave ang ibig sabihin ng hari at inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib at yumuko ng may paggalang. Ang inyong kagustuhan ay aking susundin, mahal na hari, sagot niya. Lumipat ang eksena kung saan ay makikita natin ang isa sa mga mangangalakal na kausap si Edmund. Ibinunyag nito na nag-aaral ng mahika ang mga bata. Nagulat si Edmund nang marinig yun, sinabi niyang hindi basta-basta natututunan ang mahika ng walang guro. Sa seryosong mukha, tinanong niya kung si Modok ba mismo ang nagtuturo sa mga bata. Tumango naman ang mangangalakal at sinabing tama siya. Ipinaliwanag nito na gusto rin ng kanyang mga kapamilya na matuto ng mahika ngunit hindi niya maintindihan kung bakit 4 na bata lamang ang tinuturuan ni Modok. Biglang natawa si Edmund na parang baliw matapos marinig iyon. Nagulat ang mangangalakal sa kanyang reaksyon at inisip na baka sobrang pagod lamang ito sa trabaho. Sa totoo lang, natutuwa siya na nagtuturo si Modok ng mahika dahil napakaraming tao ang nangangarap na matuto nito. Tumayo si Edmund at agad na tinanong kung saan nag-aaral ang mga bata. Inutusan niya ang mga ngalakal na dalhin siya roon. Naniniwala si Edmund na hindi na malayo ang araw na aangat sa tuktok ang kanilang trading group. Lumipat ang eksena at makikita natin si Edmund na nakangiting nakikipag-usap kay Modok. Sinabi niya kay Modok na alam na niya ang lahat, tinanong naman siya ni Modok kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ni Edmund na nalaman niyang nagtuturo ito ng mahika sa mga bata. Napagtanto ni Modok na iyon pala ang pinag-uusapan ng ibang mga ngalakal. Ayaw sana niyang kumalat ang balitang iyon. May luha sa mata na nagpasalamat si Edmund kay Modok para sa ginagawa nito. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano siya makakabawi kay Modok. Habang nag-uusap sila, dumating si Charles at tinanong agad ni Edmund kung may problema ba. Sinabi naman ni Charles na may bisita daw si Modok, mukha namang nena si Modok nang marinig iyon. Nagulat naman si Edmund dahil hindi niya inaasahang may bisita pala si Modok. Lumapit ang isang binata at agad lumuhad sa harapan ni Modok. Nagmakaawa ito na tulungan siya ngunit malamig na sinabi ni Modok na umalis na lamang ito. Hinawakan ng lalaki ang kanyang binti at sinabi na kapag hindi niya nadala si Modok sa kastilyo, mismong ang hari na daw ang pupunta rito. Sinabi ni Modok na wala siyang dahilan upang magtiwala sa kanya. Nagulat si Edmund nang marinig ang tungkol sa hari. Biglang sinipa ni Modok ang mukha ng lalaki gamit ang kanyang paa. Nagmakaawa ang tagapaglingkod na huwag nitong tanggihan ang imbitasyon ng hari ngunit dahan-daang inalis ni Modok ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ng lalaki. Tinanong niya ito kung bakit araw-araw na lamang itong pumupunta roon upang manggulo. Habang naglalakad palayo, sinabi niyang tigilan na nito ang pagsasayang ng oras at umalis na lamang. Ayaw makialam ni Modok sa mga bagay na iyon dahil pakiramdam niya ay wala naman itong maitutulong sa paghahanap niya kay Huayon. Habang naglalakad siya, napatingin siya sa kanyang kwintas at naalala ang isang alaala mula sa nakaraan. Lumipat ang eksena at makikita natin ang isang lalaking nakikiusap kay Modok. Sinabi ni Modok na wala siyang interes sa sinasabi nito. Ipinaliwanag niya na nasakop na nila ang buong gangbok sa loob lamang ng 3 taon. Sinabi rin niya na hindi magtatagal ay pupunta na ang mga tao mula sa Central Plains upang hanapin sila. Tinanong niya kung bakit kailangan pa nilang makipagnegosasyon sa mga tusong taong iyon. Ipinaliwanag naman ni Mura na may mga panahon na kailangang ipakita ng isang tao ang kanyang lakas, at mayroon ding mga panahong kailangang pigilan ito. Sinabi niya kay Modok na ito na ang tamang panahon upang ipakita sa lahat na ang Northern Sea Palace ay hindi lamang umaasa sa dahas. Tiniyak din niya na maaari silang gumamit muli ng puwersa kapag nabigo ang negosasyon. Sinabi ni Mura na siya na ang bahala sa pakikipag-usap. Napangiti si Modok nang marinig yun at sinabi niyang ipinagkakatiwala niya rito ang lahat. Humigop siya ng tsaa at kalmadong sinabi na sasalakayin nila ang Central Plains kapag pamalya ang negosasyon. Napatawa si Moe dahil naniniwala siyang imposibleng mabaigo ang kanilang usapan. Habang papunta sa lugar ng negosasyon, unang beses na nakita ni Modok si Huayon.
Nagtagpo agad ang kanilang mga mata at pakiramdam nilang pareho silang nawalan ng hininga sa sandaling iyon. Agad na naramdaman ni Madoc na si Hwayon ang babaeng itinadhana para sa kanya. Iyon ang naging pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, napangiti si Madoc habang inaalala ang unang pagkikita nila ng kanyang minamahal. Nagpasya siyang iyon na lamang ang isipin kaysa sa mga walang kwentang bagay sa paligid niya. Habang nag-iisip siya, kumaway sa kanya si Luffy. Makikita rin ang ibang mga bata na tahimik na nagme-meditate. Napangiti si Madoc nang makita sila at napagtanto niyang marami pa siyang kailangang gawin kaya kailangan niyang maging maingat sa bawat kilos niya. Makalipas ang ilang oras, ay lumipat ang eksena at dinala tayo sa kastilyo. Naiinis si Tamilova nang marinig na muli na namang tinanggihan ni Madoc ang kanyang imbitasyon. Yumuko ang tagapaglingkod at humingi ng tawad. Habang mas marami siyang naririnig tungkol kay Madoc, lalo naman siyang naiinis dito. Sa totoo lang, nais lamang niyang pasalamatan si Madoc sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi ng binata na susubukan niyang muli kinabukasan at sisiguraduhin niyang magbabago ang sagot ni Madoc, ngunit sinabi ni Tamilova na huwag na itong mag-abala dahil sapat na ang ginawa nito. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Ang pumasok pala ay ang prinsesang si Eshield. Mabilis na inayos ni Tamilova ang sarili niya habang nakatingin sa salamin. Pagkatapos noon, pinaalis niya muna ang tagapaglingkod. Nalungkot ang binata dahil nabigo siyang tapusin ang kanyang misyon. Pagpasok ni Eshield sa silid, agad niyang napansin na mukhang malungkot ang Chamberlain. Magalang na binati ng magandang prinsesang may pulang buhok ang kanyang ama. Sinabi niya na mukhang may problema ang Chamberlain at tinanong kung may nangyari ba. Bahagyang kinabahan si Tamilova nang marinig iyon. Nang makaupo si Eshield sa tabi niya, ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Nagulat si Eshield nang marinig ang pinagdaanan ng kanya ama, mabilis siyang tumayo at nag-aalalang tinanong kung ayos lamang ba ito. Hinawakan ni Tamilova ang kanyang kamay at tiniyak na ligtas siya. Sinabi rin niyang hindi na dapat mag-alala ang prinsesa. Muling umupo si Eshield at tinanong kung alam ba nito kung bakit paulit-ulit na tinatanggihan ni Madoc ang kanyang imbitasyon. Sinabi ng hari na wala siyang ideya. Ibinunyag niya na nais niyang manatili si Madoc sa kanyang tabi dahil napakahusay nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito pinapansin ang kanyang mga patawag. Naniniwala si Eshield na siguradong pambihirang tao si Madoc kung ganoon na lamang ang interes ng kanyang ama rito. Tumango naman si Tamilova at tinanong niya ang prinsesa kung natikman na ba nito ang yelo at ice cream na ginawa ng Roll Trading Company. Sinabi ni Eshield na natikman na rin niya ang ice cream. Pagkatapos noon, ibinunyag ng hari na si Madoc mismo ang lumikha ng yelo. Nagulat si Eshield nang marinig iyon. Ipinaliwanag ni Tamilova na nagsimula siyang maging sakim matapos malaman ang katotohanan iyon. Lubos namang naintindihan ni Eshield ang kanyang ama. Naalala niya ang pakiramdam ng una niyang matikman ng ice cream. Pakiramdam niya ay hindi niya iyon malilimutan kahit kailan. Napatingin siya sa labas ng bintana at nakita ang dalawang batang masayang kumakain ng ice cream. Dahil doon, naisip ni Eshield na baka ito na ang tamang pagkakataon upang personal na makilala ang misteryosong lalaking lumikha ng ice cream. Makikita natin si Madoc na tahimik na pinagmamasdan ng mga batang nagme-meditate. Kalahating buwan pa lamang niya silang tinuturuan, pero mabilis na agad ang kanilang pag-unlad. Umabot na sila sa antas kung saan kaya na nilang maglabas ng chi. Hindi naman ito ikinagulat ni Madoc. Mas makapal kasi ang chi sa lugar na iyon kumpara sa Central Plains kaya mas mabilis matuto ang mga bata. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at pinahinto ang kanilang pagsasanay. Sinabi niya na kaya na nilang kontrolin ng maayos ang mana at panahon na upang lumipat sila sa susunod na yugto ng kanilang training. Sabay-sabay namang tumungo ang mga bata bilang pagsunod ngunit sa mismong sandaling iyon. Narinig ni Madoc ang pamilyar na boses ng Chamberlain. Agad siyang ninas, hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Pakiramdam pa nga niya ay parang inuulit lang ng mundo ang parehong pangyayari. Pagharap niya sa likuran, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng hood na dahan-daang lumalapit. Dahil hindi dumating ang Chamberlain noong umaga, inakala ni Madoc na hindi na ito babalik. Kaya agad niya itong tinanong kung bakit ito muling nagpakita. Ngunit nang sabihin niya iyon, biglang nagliwanag ang kanyang kwintas. Nagulat si Madoc kaya mabilis siyang nagangat ng tingin, unti-unting hinubad ng babae ang kanyang hood, at doon nakita ni Madoc ang prinsesa ng Drake Kingdom.
May banayad itong ngiti habang ipinapakilala ang sarili. Sa isang iglap, nanigas si Modok. Sigurado siya na ang babaeng nasa harapan niya ay ang reincarnated body ni Huayon. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng tindahan. Sinabi ni Eshield na nabalitaan niya kung paano iniligtas ni Modok ang buhay ng hari. Pero walang emosyon na sumagot si Modok at sinabing nagkataon lang daw ang lahat. Bahagyang nagulat ang prinsesa sa malamig nitong sagot, pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Ipinaliwanag niya na inimbitahan siya ng hari sa palasyo bilang pasasalamat at tinawag pa niya si Modok bilang Sir Magic Swordsman bago siya tanungin kung bakit paulit-ulit nitong tinatanggihan ang imbitasyon ng hari. Ayon kay Eshield, 2 beses na siyang pinadalhan ng imbitasyon pero malamig at diretsahan itong tinanggihan ni Modok sa bawat pagkakataon. Habang nagsasalita ang prinsesa, ibang mukha ang nakikita ni Modok, mukha ni Huayon. Pati ang paraan ng pagsasalita nito, galit nitong ekspresyon, at tono ng boses ay eksaktong kapareho ng kanyang minamahal noon. Dahil doon, lalo siyang naniwalang siya talaga si Huayon. Napansin ng prinsesa na hindi siya sumasagot kaya muli niya itong tinawag, doon lamang natauhan si Modok at agad niyang sinabi na tatanggapin niya ang imbitasyon at tinanong kung kailan siya dapat pumunta sa palasyo. Nagulat si Eshield sa narinig. Sa totoo lang daw, handa na sana siyang makipagtalo para lamang mapilit si Modok. Pero hindi niya inasahan na agad itong papayag. Napaatras pa siya at biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Tahimik namang ibinaba ni Modok ang kanyang tasa bago sinabing siya mismo ang pumunta roon upang mag-imbita. Napagtanto ng prinsesa na tama ito kaya muli siyang umupo. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Modok na kailangan niyang makarating sa palasyo bago mag-alas 11 ng umaga. Kahit nakangiti siya, bahagya pa rin siyang naiinis dahil napakadaling kumbonsihin ni Modok. Inakala niyang mahihirapan pa siya rito. Maya-maya ay nagpaalam na ang prinsesa at umalis. Pagkaalis nito, mahigpit na kinuyam ni Modok ang kanyang kamao at sinabi niya sa sarili na muli niya itong makikita sa palasyo kinabukasan. Pero may isang malaking problema. Isa si Eshield sa pinakamataas na tao sa buong kaharian at isa pa siyang prinsesa. Nagsimulang isipin ni Modok kung paano siya makakalapit dito at kung paano niya ito mapapangasawa. Naalala rin niya ang nangyari sa nakaraan. Noong dati nitong buhay, pinatay ito ng sariling ama dahil sa relasyon nilang dalawa. Ayaw niyang maulit iyon, kaya napagtanto ni Modok na kailangan niyang planuhin ng mabuti ang lahat. Kailangan niyang maging perpekto ang bawat hakbang. At para magawa iyon, kakailanganin niya ang tulong ni Edmund. Lumipat muli ang eksena at makikita natin si Edmund na halos mabigla matapos marinig ang salitang kasal mula kay Modok. Diretsahan kasing sinabi ni Modok na balak niyang pakasalan ang prinsesa. Hindi makapaniwala si Edmund at tinanong niya si Modok kung nababaliw na ba ito. Pero nang marinig yun ni Modok, agad siyang nagsalita sa malamig at nakakatakot na tono. Pinauulit niya ang sinabi ng mga ngalakal. Dahil doon, agad na natakot si Edmund. Napagtanto niyang samobra siya sa kanyang sinabi. Huminga ng malalim si Modok at pinakalma ang sarili bago tanungin si Edmund kung bakit masamang ideya ang pagpapakasal sa prinsesa. Ipinaliwanag ng lalaki na si Eshield ang nag-iisang anak ni Queen Swan. At dahil patay na ang reyna, si Eshield na lamang ang natitirang lehitimong tagapagmana ng trono. Ibig sabihin, siya ang susunod na magiging pinuno ng kaharian. Sinabi ni Edmund na imposibleng tanggapin ng mga maharlika ang isang lalaking walang titulo o mataas na estado bilang mapapangasawa ng prinsesa. Ayon sa kanya, kailangan ay isa ring prinsipe si Modok o kaya naman ay mula sa isang napakataas na pamilya ng maharlika. Doon naunawaan ni Modok ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang magkaroon ng kapangyarihan, prestihiyo, at estado na kapantay ng prinsesa. At kung makakagawa siya ng isang malaking tagumpay, baka magkaroon siya ng pagkakataon. Tumayo si Modok matapos marinig iyon at desidido siyang subukan ang lahat ng paraan. Pero bago pa siya makaalis, agad siyang pinigilan ni Edmund. Tinanong siya nito kung alam ba niya ang mga tamang asal at tuntunin sa loob ng palasyo. Nagulat si Modok dahil wala siyang alam tungkol doon. Kaya lumapit si Edmund sa kanyang estant at kumuha ng napakaraming libro tungkol sa etiquette at asal ng mga maharlika. Isa-isang inilapag ng lalaki ang mga iyon sa mesa. Napatulala si Modok sa dami ng libro. Alam kasi ni Edmund na kapag nagkamali si Modok sa palasyo, maaaring maapektuhan maging ang kanilang negosyo. Kaya may ngiti sa mukha nitong sinabi na tuturuan niya si Modok ng maayos.
Hindi maintindihan ni Madoc kung bakit tila sobrang excited ni Edmund. Pero wala siyang nagawa at buong gabi siyang napilitang makinig sa mahaba at nakakapagod na lecture ni Edmund. Kinabukasan, makikita natin si Madoc na nakatayo sa harap ng salamin habang inaayos ang kanyang kasuotan. Paglabas niya ng tindahan, iba na ang kanyang itsura. Nakaporma siya ng mamahaling damit na bagay sa isang tunay na maharlika. At matapos iyon, nagsimula na siyang maglakad papunta sa palasyo. Pagdating ni Madoc sa palasyo, agad niyang binati ang hari sa isang magalang at eleganteng paraan. Masaya naman siyang sinalubong ni Haring Kamilova at kitang-kita ang magandang ngiti nito. Pero habang nakatingin sa paligid si Madoc, may napansin siyang kakaiba. Maraming opisyal ng kaharian ang naroon sa loob ng silid. Inakala kasi niya na pribadong pag-uusap lamang iyon sa pagitan nila ng hari kaya nagtaka siya kung bakit napakaraming tao sa silid. Dahan-daang lumapit si Eschild at mahina itong humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag ng prinsesa na hindi niya sinasadyang may tapat ang kanilang pagkikita sa araw na sobrang abala dahil hindi niya rin inaasahan ang mangyayari. Napansin naman ni Madoc na seryoso ito at hindi nagsisinungaling ang dalaga. Sa kabilang banda, napansin niya si Justin na nakatayo sa tabi ng duke. Agad namang nagtanong si Justin kung bakit naroon si Madoc. Naalala agad ni Madoc ang batang dati niyang binugbog. Ngumiti siya habang malamig na nakatingin kay Justin. Dahil doon, agad na nag-init ang ulo ng binata at muntik na nitong murahin si Madoc. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ama. Mahigpit siyang pinagsabihan ng duke at tinanong kung balak ba niyang ipahiya ang sarili sa harap ng hari. Dahil doon, mabilis na kumalma si Justin at sinabing naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Napansin naman ni Haring Kamilova ang reaksyon ng binata kaya sinabi niya kay Count Slave na mukhang marami ng pinagdaanan si Justin. Agad namang sumang-ayon ang Count. Makalipas ang ilang sandali, nilinaw ng hari ang kanyang lalamunan bago tinanong si Madoc kung bakit bigla nitong tinanggap ang imbitasyon matapos itong paulit-ulit tanggihan noon. Magalang namang sumagot si Madoc at sinabing may dahilan siya para gawin iyon. Kaya iniling ng hari na ipaliwanag niya ang kanyang dahilan. Ipinaliwanag ni Madoc na sobrang abala ngayon ng Merchant Association dahil kulang sila sa tauhan. At dahil siya ang pangunahing gumagawa ng yelo, halos lahat ng trabaho ay napupunta sa kanya. Sinabi rin niya na nais muna niyang matapos ang paggawa ng yelo bago humarap sa hari. Pero dahil sa napakaraming order araw-araw, mabilis ding nauubos ang kanyang ginagawa. Kaya paulit-ulit niyang ipinagpaliban ang imbitasyon hanggang sa araw na iyon. Pagkarinig nito, ngumiti si Tamilova. Sinabi ng hari na ngayon lamang niya nalaman kung gaano kabala si Madoc. Hindi rin siya nagtaka dahil napakabilis talagang maubos ng ice at ice cream sa buong kaharian. Nagpasalamat naman si Madoc sa pag-unawa ng hari. Sa isip niya, napakalayo ng ugali ni Tamilova kumpara kay Chunhak. Kung ikukumpara rito, parang isang anghel ang hari. Pagkatapos noon, tinanong ni Tamilova kung ano ba talaga ang tunay na pangalan ni Madoc. Pero sinabi ni Madoc na hindi niya ginagamit ang kanyang pangalan at maaari na lamang siyang tawaging Magic Swordsman. Hindi naman naging komportable ang hari sa pagtawag gamit lamang ang titulo. Habang iniisip ni Tamilova kung ano ang gagawin, biglang nagsalita si Eschild. Sinabi ng prinsesa na maaaring personal na bigyan ng hari ng pangalan at titulo si Madoc. Nagulat ang hari nang marinig iyon. Ipinaliwanag ni Eschild na karapat-dapat si Madoc sa isang titulo dahil iniligtas nito ang buhay ng hari. Maging si Duke Icarus ay tila nagulat sa mungkahi ng prinsesa. Ngunit maya-maya ay ngumiti ito at sinabing tama si Eschild. Ayon sa Duke, nararapat lamang na parangalan nila ang taong nagligtas sa kanilang hari. Pinuri pa niya ang prinsesa dahil sa mahusay nitong ideya. Bahagya namang nailang si Eschild dahil hindi niya inaasahang papurihan siya ng duke. Tumango si Tamilova at sinabing tama silang lahat. Hindi raw niya maaaring baliwalain ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Dahil doon, tumayo ang hari at sinabi kay Madoc na bibigyan niya ito ng titulo. Kumuha siya ng espada habang nakatingin kay Madoc at sinabi niya na may isang salita agad na pumasok sa kanyang isip nang makita niya si Madoc na nagligtas sa kanila noon. Pagkatapos noon, pinapalapit niya si Madoc. Lumapit naman si Madoc at lumuhod sa harap ng hari. Kahit ayaw niya ang pagluhod, tiniis niya iyon alang-alang sa kanyang plano at sa babaeng nais niyang pakasalan.
Dahan-daang hinugot ni Tomilova ang espada mula sa kaluban nito at tinawag niya si Modok bilang matapang na mandirigmang nagligtas sa buhay ng hari at ng kanyang mga tauhan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon, ipinatong niya ang espada sa balikat ni Modok at ibinigay rito ang titulong Baronet kasama ang pangalang Blizzard. Naalala naman ni Modok na ang ibig sabihin ng Blizzard sa mundong iyon ay Snowstorm. Sinabi ni Tomilova na pahihintulutan niyang maipasa ang pangalang iyon sa mga susunod na henerasyon hanggat umiiral ang Drake Kingdom. Pagkatapos noon, tinawag niya itong Baron Blizzard at pinatayo. Ipinatong ng hari ang kanyang kamay sa balikat ni Modok habang taos pusong nagpapasalamat dahil hindi siya mabubuhay kung hindi siya nito iniligtas. Ngumiti naman si Modok at sinabing gagawin niya ulit ang parehong bagay kung mangyari man muli ang ganoong sitwasyon. Pero sa mismong sandaling iyon, muling nagsalita si Duke Icarus. Sinabi nito na hindi lamang titulo ang dapat ibigay kay Modok. Ayon sa Duke, karapat-dapat din itong magkaroon ng sariling lupain na bagay sa kanyang bagong estado. Nagulat si Tomilova dahil wala pang Baronet na nabigyan ng sariling teritoryo noon. Sinabi ng hari na siguradong maraming thought-utol sa desisyong iyon. Ngunit agad nang umiti si Icarus at sinabing walang sinuman ang maglalakas loob na salungatin ang utos ng hari. Sa seryosong tono, sinabi pa niyang personal niyang haharapin ang sinumang kokontra sa desisyong iyon. Hindi maintindihan ni Tomilova kung ano talaga ang balak ng Duke. Kaya tinanong niya ang ibang opisyal kung sumasang-ayon ba sila rito. Makikitang halatang kinakabahan ng mga opisyal dahil matalim silang tinitigan ni Icarus. Dahil doon, mabilis silang sumang-ayon. Sa huli, napilitan si Tomilova na tanggapin ang mungkahi ng Duke. Pero hindi niya alam kung anong lupain ang dapat ibigay kay Modok. Doon muling nagsalita si Duke Icarus. Ipinaalala niya sa hari ang hilagang nagyayelong lupain na napag-usapan nila ilang araw na ang nakalipas. Nagulat si Tomilova nang marinig yun, ipinaliwanag ng Duke na kailangan na rin naman nilang magpadala ng bagong lord sa lugar na iyon. Ayon sa kanya, perpektong pagkakataon iyon para kay Modok. Sinabi pa niya na bagay ang pangalang Blizzard sa hilagang lupain dahil ang snowstorm ay itinuturing na magandang senyales sa lugar na iyon. Doon naunawaan ni Tomilova ang tunay na plano ng Duke. Mula pa lamang sa simula, nais na nitong gantihan si Modok dahil sa pananakit nito kay Justine at sa pagdurog sa pride ng kanilang pamilya. Kaya pala agad nitong sinuportahan ang pagbibigay ng titulo kay Modok. Hindi makapaniwala si Eshield na nais nilang ipadala si Modok sa hilagang lupain. Samantala, tahimik namang iniisip ni Modok kung totoo nga bang gagawin siyang lord ng lugar na iyon. Alam niyang gusto lamang siyang ilayo ng Duke sa kabisera dahil sa nangyari kay Justine. Pero imbes na magalit, natuwa pa si Modok. Para sa kanya, isa iyong napakalaking oportunidad. Hindi lamang siya magkakaroon ng sariling lupain, kundi makakagawa rin siya ng pangalan at reputasyon. At higit sa lahat, makakatulong iyon upang mabawasan ang agwat ng estado sa pagitan niya at ng prinsesa. Lumipat ang eksena na kung saan ay makikita natin si Edmund na halatang nagpapanik matapos marinig na pupunta si Modok sa hilagang lupain. Sinabi niya na napakadelikado ng lugar na iyon, araw-araw daw may malalakas na snowstorm at madalas ding magkaroon ng avalanche. Dagdag pa niya, sobrang lamig sa Northern Lands at napaka-unstable ng mana roon. Tinanong niya si Modok kung seryoso ba talaga itong pupunta roon. Kalmado lamang na humigop ng tsaa si Modok bago sumagot. Sinabi niyang doon nga siya pupunta at hindi naman daw siya basta tinatabla ng lamig kaya wala siyang dapat ipag-alala. Tinawag siya ni Edmund na Sir Magic Knight bago agad itinama ang sarili at tinawag siyang Baronet. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong. Tinanong niya si Modok kung isa ba itong uri ng Yeti, nagtaka si Modok at tinanong kung ano ang Yeti. Ipinaliwanag ni Edmund na ang Yeti ay isang nilalang mula sa mga lumang alamat ng hilagang tribo. Ayon sa kwento, kahawig daw ito ng tao ngunit halos 3 metro ang taas at may napakalakas na katawan. Hindi raw nakakaramdam ng lamig ang mga ito at kilala bilang mababangas na nilalang. Sinabi ni Modok na mukhang nakakaaliw daw pakinggan ang kwento. Napakamot naman ang ulo si Edmund. Dagdag pa niya, baka alamat lang daw talaga ang mga Yeti dahil wala pang totoong nakakita sa mga ito. Pagkatapos ay sinabi niyang ang mga tao raw sa hilagang lupain ay mga mandirigmang kayang lumaban-laban sa 100 tao. Ayaw raw ng mga ito na may namumuno sa kanila kaya hindi sila kumikilala ng kahit sinong leader.
Napatawa si Madok matapos marinig yun at tumayo siya habang sinasabing mukhang magiging interesante ang pagpunta niya roon. Nagulat naman si Edmund sa sinabi nito. Ipinaliwanag ni Madok na kapag nakuha niya ang respeto ng mga tao sa Northern Lands, mas lalo lamang daw sisikat ang kanyang pangalan. Ngunit naniniwala si Edmund na halos imposibleng mangyari iyon. Pagkabukas ni Madok ng pinto, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Nakaharap niya ang kanyang mga estudyante na naghihintay sa labas habang puno ng luha ang kanilang mga mata. Lumipat ang eksena at makikita natin si Madok na kinakausap sina Savina at Leo, mariing tinanggihan ni Madok ang pakiusap nilang sumama sa kanya. Sinabi niyang masyadong mapanganib ang hilagang lupain para sa mga baguhan pa lamang sa martial arts, ngunit sinabi ni Savina na marami pa silang kailangang matutunan. Tinanong niya kung sino ang magtuturo sa kanila kapag umalis na si Madok. Sumang-ayon din si Leo sa sinabi ng dalaga. Yumuko si Savina at nagmakaawa na payagan silang sumama. Nagulat si Leo nang makita iyon kaya agad din siyang yumuko. Bago pa sila mapag-alitan ni Madok, may napansin siyang tao sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya si Prinsesa Eshield. Pinati siya ng prinsesa. Nagtaka naman si Madok kung bakit ito naparoon. Napansin niyang parang hindi maganda ang kalagayan nito kaya tinanong niya kung may problema ba. Sinabi ni Eshield na gusto niya itong makausap ng pribado matapos paalisan ang mga bata. Agad namang humarap si Madok kina Savina at Leo at inutusang umalis muna. Ngunit napagtanto ng dalawang bata na iyon na ang pinakamagandang pagkakataon. Tinanong ni Savina kung ibig sabihin ba ay papayagan na silang sumama. Nagulat si Madok sa tanong nito. Sinabi naman ni Leo na hindi sila aalis hanggat wala silang malinaw na sagot. Sa huli, napabuntong hininga na lamang si Madok at pumayag na isama sila. Tuwang-tuwa sina Savina at Leo matapos marinig iyon, halos magdiwang pa ang dalawa sa sobrang saya. Yumuko si Savina at nagpasalamat sa kanyang master. Sinabihan naman sila ni Madok na umalis na muna. Matapos makaalis ang dalawa, sinabi ni Eshield na napakasigla ng kanyang mga disipulo. Sumagot naman si Madok na mas tamang tawagin silang makukulit kaysa masigla. Napatawa ang prinsesa sa sinabi nito. Masaya si Madok na makita itong ngumiti kaya tinanong niya kung mas mabuti na ba ang pakiramdam nito. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Eshield at humingi siya ng tawad kay Madok. Sinabi niyang hindi niya inaasahang bibigyan ito ng kanyang ama ng titulo na magpapadala rito sa hilagang lupain. Sa isip naman ni Madok, natuwa siya dahil pareho talaga sina Eshield at Huayon pagdating sa kabaitan. Naalala niya kung paano rin minsang humingi ng tawad sa kanya si Huayon dahil sa ugali ng ama nito. Dahil doon, nagpa siya si Madok na asarin ang prinsesa. Sinabi niyang hindi sana niya kailangang pumunta sa Northern Lands kung hindi siya nabigyan ng titulo. Nagulat si Eshield matapos marinig iyon. May guilty na ekspresyon siyang nagsabing kasalanan niya ito, lalo namang natuwa si Madok nang makitang inaako nito ang sisi. Pagkatapos ay sinabi niyang kahit humingi pa ito ng tawad, hindi naman mababago ang katotohanang kailangan pa rin niyang umalis. Lalong nakonsensya ang prinsesa at tinanong nito kung may paraan ba para gamaan ang loob ni Madok. Sinabi ni Madok na makakatulong siguro kung bibigyan siya nito ng lucky charm o talisman. Nagtaka si Eshield at tinanong kung ano iyon. Dahan-daang lumapit si Madok at hinawakan siya. Sinabi niyang ang lucky charm ay isang halik mula sa taong tunay na nag-aalala sa aalis. Napasinghap si Eshield nang makitang sobrang lapit nito. Napagtanto naman ni Madok na samobra na siya sa pang-aasar kaya agad siyang tumalikod at sinabing kailangan na niyang maghanda sa pag-alis. Sinabi rin niyang kalimutan na lamang ng prinsesa ang kanyang sinabi. Nina si Eshield nang makitang aalis na lang ito matapos sabihin ang ganoong bagay. Habang nakatingin siya sa likuran ni Madok, may kakaiba siyang napansin. Sa isang iglap, tila nakita niya itong nakasuot ng kakaibang damit mula sa ibang mundo. May hindi maipaliwanag na init siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Agad niyang tinawag si Madok at pinaghintay ito. Lumingon naman ang ating bida at tinanong kung may problema daw ba. Lumapit si Eshield at tinitigan siya ng mabuti, pakiramdam niya ay may kakaiba kay Madok na sobrang pamilyar sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang gagawin niya ang hinihingi nito. Nagulat si Madok sa kanyang narinig. Sinabi niyang biro lamang iyon at hindi niya inaasahang papayag talaga ang prinsesa. Tiniyak pa niyang ayos lang siya at ayaw niyang pilitin ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, hinayla ni Eshield ang kanyang damit at inilapit siya.
Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa labi, nanlaki ang mata ni Modok nang maramdaman ang labi ng prinsesa. Pagkahiwalay nila, mabilis na tinakpan ni Eshield ang kanyang mukha gamit ang hood dahil sa sobrang hiya. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo palayo. Samantala, natulala lamang si Modok habang nakatayo roon, hindi siya makapaniwalang nahalikan niya ang prinsesa. Mabilis niyang inayos ang sarili bago sinabing kailangan niyang magtagumpay kapalit ng halik na iyon. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa napakalamig na hilagang lupain. Sa loob ng isang bar, pinag-uusapan ng mga kalalakihan ang kanilang bagong Panginoon. Narinig daw nila na iniligtas nito ang buhay ng hari. May chismis pa na tinalo raw ni Modok ang 100 tao para protektahan ang hari. Sinabi ng isang kalbong lalaki na isa raw 6th Circle Mage si Modok at napakalakas pa ng swordsmanship nito. Ayon sa kanya, kahit Swordmaster daw ay mahihirapang tapatan si Modok. Ngunit hindi naniwala ang isa nilang kasama, sinabi nitong hindi niya maintindihan kung bakit magpapadala ang hari ng ganoon kalakas na tao sa hilagang lupain. Isang malaking lalaki na may suot na makapal na jacket ang nagsalita habang malakas na ibinabagsak ang kanyang beer sa mesa. May benda ang isa niyang mata habang sinasabing puro chismis lamang ang lahat na iyon. Ayon sa kanya, malamang daw ay tatakas din si Modok tulad ng ibang noble kapag natikman nito ang hirap ng Northern Lands. Sa susunod na eksena ay dinala tayo sa kabundukan ng hilagang lupain. Makikita natin sina Jake at Louisa na hingal habang hawak ang kanilang mga sandata. Nagtataka si Jake kung saan na napunta ang Wyvern. Ngunit sa mismong sandaling sinabi niya iyon, isang napakalaking anino ang bumalot kay Louisa. Pagtingala niya, nakita niya ang Wyvern na mabilis na sumugod pababa. Agad na inatake ng halimaw ang dalaga. Mabilis namang naiharang ni Louisa ang kanyang palakol upang depensahan ang sarili. Napaatras siya dahil sa lakas ng atake, agad na tumakbo si Jake papunta sa kanya habang tinatawag ang kanyang pangalan. Tinanong niya kung ayos lamang ito. Nagpunta lamang pala ang dalawa sa bundok upang magnakaw ng mga itlog ng Wyvern. Hindi nila inaasahang hahabulin sila mismo ng halimaw. Habang hingal si Louisa, may nakita siyang nakakagulat. Nakita niya ang Wyvern sa likuran ni Jake, agad niya itong sinigawan at sinabing tumingin sa likuran. Paglingon ni Jake, bumungad agad sa kanya ang nakabukas na bibig ng halimaw. Handa na siyang lamunin ito anumang oras, napagtanto ni Jake na katapusan na niya. Ngunit bago pa makalapit ang Wyvern, may biglang dumating. Ang taong iyon ay si Modok. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng napakalakas na atake. Sa isang iglap, naputol ang ulo ng Wyvern. Bumagsak ang ulo ng halimaw sa harapan nina Jake at Louisa. Pareho silang natulala sa kanilang nakita, tumayo si Modok sa harap nila habang suot ang kanyang bagong puting kasuotan. Kalmado niyang sinabi na ayos na ang lahat. Tinulungan ni Louisa na makatayo si Jake bago nagpasalamat kay Modok sa pagliligtas sa kanila. Ngumiti lamang si Modok at sinabing huwag na nilang isipin iyon. Ayon sa kanya, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang lord ng lugar na iyon. Nalito si Louisa sa kanyang sinabi, ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Modok. Tumalikod siya at sinabing magkikita na lamang sila muli sa susunod. Gusto pa sana siyang pigilan ni Louisa ngunit mabilis nang nawala ang ating bida. Nagulat siya sa sobrang bilis ni Modok dahil hindi man lang niya nakita ang paggalaw nito. Habang nakatingin sila sa paligid, may napansin si Jake. Nagulat siya nang makitang nawawala na ang mga itlog ng Wyvern. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng isang kastilyo. Makikita natin si Modok na nakaupo sa kanyang trono habang may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Ngunit napansin niyang halos walang tao sa lugar. Tinanong niya ang lalaking nasa harapan kung hindi ba alam ng mga tao na ngayon ang kanyang inauguration bilang bagong lord. Humingi naman ng tawad ang lalaki at sinabi nitong magpapadala muli siya ng mga mensahero sa nayon. Ngunit pinigilan siya ni Modok. Sinabi niyang wala ring magbabago kahit gawin pa nila iyon. Hindi niya inaasahang ganoon kat hindi ang pagtanggi ng mga tao sa kanya. Doon niya naintindihan kung bakit paulit-ulit na napapaalis ang mga dating lord ng hilagang lupain. Sa halip na menas, ngumiti lamang si Modok, nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang paraan upang mapasunod ang mga tao. Makalipas ang ilang araw, makikita natin ang isang malaking lalaki na pumasok sa loob ng bar. Agad siyang nagulat sa kanyang nadatnan. Halos lahat ng lalaki sa loob ay puno ng pasa at sugat, tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanila.
Naisip pa niyang baka si Modok ang may gawa nito. Sumagot ang isang matandang lalaking makapal ang balbas, sinabi nitong si Modok nga ang bumugbog sa kanila. Dagdag pa niya, kahit ayaw man niya rito, kailangan niyang aminin na napakalakas ng ating bida. Sumingit naman ang kalbong lalaki at sinabi, napakabilis daw ni Modok, hindi raw siya nakagalaw kahit isang segundo nang hawakan siya nito. Ibinunyag din niyang hindi maipaliwanag ang sakit mula sa hand technique ni Modok. Habang nag-uusap sila, may biglang sumugod papasok sa bar. Sinabi nitong dumating na ang salbaheng iyon. Ibinunyag niyang nasa village square na si Modok. Nagulat ang malaking lalaki nang marinig iyon, sinabi niyang gusto niyang makita mismo ang bagong lord. Masaya naman ang ibang mandirigma nang marinig iyon at hiniling nilang talunin ni Max si Modok. Lumipat ang eksena at makikita natin si Modok sa village square. Napansin niyang mas maraming tao roon kaysa sa inaasahan niya. Habang nakatingin siya sa paligid, may tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Luisa. Nagulat si Modok nang makita ang dalaga. Ngunit bago pa makalapit si Luisa, may biglang tumapik sa balikat nito. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ama. Ang kanyang ama pala ay si Max. Tinanong siya nito kung bakit siya naroon. Sinabi naman ni Luisa na naparoon siya dahil maraming taong nagtitipon sa lugar. Ipinaliwanag ni Max na naroon ang bagong lord, nagulat si Luisa nang marinig iyon. Doon niya naalala ang sinabi ni Modok noon tungkol sa kanyang tungkulin bilang lord. Ipinaalala niya sa kanyang ama ang lalaking nagligtas sa kanya noong pumunta sila upang magnakaw ng mga itlog ng Ice Wyvern. Agad na napagtanto ni Max na si Modok pala ang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Dahil doon, naging komplikado ang sitwasyon para sa kanya. Hindi niya kayang kalabanan ang taong nagligtas sa kanyang anak, ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala ay dahil nakita niya ang lakas ni Modok. Napatay nito ang Ice Wyvern sa isang atake lamang, at hindi ordinaryong halimaw ang Ice Wyvern. Mas malakas ito kaysa sa normal na Wyvern. Kahit si Max ay hindi kayang gawin ang ginawa ni Modok kaya napagtanto niyang kailangan niyang kilalanin ang lakas ng bagong lord. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya maaaring umatras. Iniunat niya ang kanyang kamay kay Modok at nagpakilala bilang pinakadakilang mandirigma ng Caroline. Ngunit hindi siya kinamayan ni Modok. Nagpakilala si Modok bilang Blizzard at sinabing siya ang bagong hinirang na baronet ng Caroline. Sinabi ni Max na marami siyang narinig tungkol kay Modok na walang awang bumubugbog sa mga tao sa nayon. Kalmado namang sumagot si Modok. Ayon sa kanya, tinuturuan lamang niya ng leksyon ang mga taong gustong magrebelde laban sa kanya. Pagkatapos ay malamig siyang tumingin kay Max at tinanong kung balak din ba nitong gawin ang parehong bagay. Sinabi naman ni Max na may alok siya, hiniling ni Modok na sabihin nito iyon. Ayon kay Max, napakalamig ng Caroline kaya mula pa noong sinaunang panahon ay umiinom na ng alak ang mga tao roon upang kayanin ang matinding lamig. Pagkatapos ay hinamon niya si Modok sa isang paligsahan sa pag-inom. Agad namang tinanggap ni Modok ang hamon. Ngumiti si Max at sinabing pag-isipan muna nitong mabuti ang kanyang desisyon. Ibinunyag niyang napakalakas ng alak nila at parang sinusunog nito ang loob ng katawan. Ngunit walang pakialam si Modok. Sinabi niyang kapag nanalo siya, kailangang kilalanin siya ni Max bilang tunay na lord at sundin siya ng walang kondisyon. Nagulat ang ibang mandirigma sa sinabi niya, pakiramdam nila ay baliw si Modok para hamanin si Max sa pag-inom ng Fena. Ayon sa kanila, imposibleng matalo si Max pagdating sa alak na iyon. Seryosong tumingin si Max kay Modok habang sinasabing huwag nitong kalilimutan ang kanyang pangako. Lumipat muli ang eksena at dinala tayo sa loob ng bar. Makikita natin sina Modok at Max na magkaharap na nakaupo. Sunod-sunod na inilapag sa mesa ang malalaking mug ng alak. Ngumiti si Max habang tinatanong si Modok kung sigurado ba talaga ito. Sinabi niyang may oras pa itong umatras. Ngunit kalmadong sumagot si Modok. Sinabi niyang bilang isang lord, hindi niya maaaring bawiin ang kanyang salita. Pagkatapos ay sinabi niyang maaari na silang magsimula. Napangiti si Max matapos marinig yun at sinabi niyang sana ay hindi pagsisihan ni Modok ang kanyang naging desisyon. At dito nagtatapos ang ating kwento, at kung nagustuhan niyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.